Kinuwestiyon ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio ang pagsusumite ng BIR ng kanilang tax records. At para po sa Express Report, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano daw ba ang paliwanag dyan ni Second Gentleman Mans Carpio? It's iginiit nga ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dapat suriin yung pahintulot na ibinigay ng Pangulo para mailabas yung tax records nilang mag-asawa at maipadala sa Senate Impeachment Court. Bagamat nire-respeto raw niya yung otoridad ng Impeachment Court, sinabi ni Carpio na dapat dumaan sa legal na proseso ang pagresolba kung may issue man sa kanilang buwis. Hindi rin daw nakipag-ugnayan yung BIR sa kanila kung nagkaroon man sila ng mag-asawa nga ng anumang tax deficiency o pagkukulang. Giit ni Carpio, dapat idaan ito sa judicial process. Dagdag pa o sa judicial review. Dagdag pa nga niya ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lamang sa proseso. Habang ang legal na kahalagahan at pagtatanggap ng korte sa mga ito bilang ebidensya ay nasa kapasahan pa rin ng impeachment court. Alinsunod sa konstitusyon, mga umiiral na batas at mga alituntunin ng hukuman. Dati nang kinuwestiyon ni Carpio ang pagdawit sa kanya sa usapin ng impeachment ni VP Sara. Inireklamo niya noon ng ilang miyembro ng House Justice Committee, BSP at AMLAC dahil sa pagsasapubliko ng kanilang financial records. Paglabag umano ito sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Law. Ruth. Marian, may tugon na ba dyan ang prosekusyon? Yes, Ruth, gigit nga nung House Prosecution Legal Spokesperson si Attorney Jay Tolosa ay malinaw yung naging pasya ng Senate Impeachment Court nang payagang ipakuha o isabpina nga itong mga bank, DAC tax at AMLAC records ng mag-asawa. Malinaw na may exemption daw para sa impeachment cases. Narito yung kanyang pahayag. Maliwanag naman sa batas na pinapayagan ito. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan ito. So kami nananalig kami na this will be upheld no, kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabpina itong mga dokumento na to. Ayon pa kay Tolosa Ruth, maliwanag din yung basehan ni Presiding Officer Keith Escudero. Tinanong nito kung kailan ikinasal sina VP Sara at Carpio at lumabas nang wala namang prenuptial agreement yung dalawa. Ibig sabihin, maituturing na conjugal property ang kanilang mga ari-arian. Nalito muli yung pahayag ni Tolosa. Tama ang gusto natin tignan. Yung kabuong yaman nakadeklara sa SALN, yan ba ay accurate, complete? No, the full picture ng totoong kabuuang yaman niya, since conjugal property sila, ibig sabihin ang nakadeklara sa kanilang salin, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. Ruth, nanindigan nga yung prosekusyon na hindi sila magpapatinag o magpapadistract sa mga ganitong aksyon ng kampo ng mag-asawang Duterte Carpio. Nananatili raw silang nakatutok sa pagtiyasak o pagtiyak na maipipresenta nilang lahat yung ebidensya at kailangan ng mahalagang dokumento dito sa gumugulong na impeachment trial ng vice. Kahit sa kabila nga ng lahat ng iba pang mga legal options na nangyayari sa labas ng paglilitis. Yan muna ang latest, balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.